Magandang araw mga mag-aral sa ikalimang baitang. Tayo ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang semifinals exam. Makinig po ng mabuti dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Atin ang simulan. Una, Domingo Rojas, isang mayamang negosyante na tumulong kay Hermano Poli dahil sa pagbibigay ng salapi, pagkain at iba pang suporta sa mga nag-aalsa. Regionalismo, ang dahilan ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino dahil sa halip na isipin ang kapakanan ng buong Pilipinas ay mas pinahalagahan ang kanyang rehiyon. Divide et Impera, ito ay sistema na ginamit ng mga Espanyol nang ibig sabihin ay hati-hatiin pagkatapos ay sakupin upang talunin ang pag-aalsa. Andres Novales, isang insularis na nag-alsa sa mga Espanyol sa Intramuros sa loob lamang ng mahigit 20 oras. Francisco Maniago, ang pinuno ng mga katutubo sa Mexico, Pampanga na nag-alsa sa mga Espanyol dahil hindi binayaran ng pamalang Espanyol ang inaning palay ng mga katutubong magsasaka. Juan Sumuroy, taga Samar na nag-alsa laban sa mga Espanyol dahil sa pagpapagawa ng galyon. Mangabo, isa sa mga pinuno ng mga katutubong mandaya sa Caraga at tinagurian siyang buhaya ng Ilog Tago. Basi, ang tawag sa alak na kilala sa rehiyon ng Ilocos. Prinsipalya, ang tawag sa mayayaman at pinakamataas na uri ng tao sa lipunang Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Pagsasaka, tawag sa salitang iniuugnay sa agraryo. Kasama, ang tawag sa magsasaka na nagbabayad ng salapi bilang upa sa pinagagamit na lupain. Monopolyo, ang tawag sa salitang iniuugnay sa pagkontrol ng produksyon ng mga magsasaka noong panahon ng mga Espanyol. Pag-aalsang ambaristo, ibang tawag sa pag-aalasang base sa Ilocos dahil sa mapang-abusong pulisiya ng mga Espanyol. Kailanis, ang tawag sa mga katutubong nag-alsa sa Ilocos na binubuo ng mga karaniwang tao na mahihirap. Babaknang o agtuturay, ang tawag sa mga tubong nag-alsa sa Ilocos na miyembro ng prinsipalya na kapanalig ng mga Espanyol. Sinkretismo, ang tawag sa pinagsamang katuruan ng Kristiyano at paniniwala ng mga tutubong relihiyon. Si Tamblot, ang kauna-unahang babaylan na lumaban sa mga Espanyol noong 1621 hanggang 1622. Don Juan de Alcarazo, ang lumusob sa kuta ni Tamblot noong Enero 1, 1622. Bancao, pinuno ng Limasawa na nag-alsa sa mga Espanyol at kaibigan ni Miguel Lopez de Legazpi. Pagali, isang babaylan na nakahikayat kay Bancao na bumalik sa katutubong paniniwala at nakapagpapatayo ng puok sambahan.
Padre Melchor de Vera, ang praile ng Leyte na tumungong sa Cebu upang humingi ng tulong kay Alcalde Mayor Alcarazo upang mapigilan ang pag-aalsa ni Bangkaw. Tapar, isang babaylan na taga Malunor Dueñas, Iloilo na nag-alsa laban sa mga Espanyol. Padre Francisco de Mesa, isang prailing Agustino na nakatuklas sa ginawang ritual ni Tapar sa anito ng mga taga Malunor. Pedro Duran, ang alkalde mayor ng Oton, Iloilo na hiningan ni Padre de Mesa ng tulong upang masupil si Tapar. Apolinario de la Cruz, siya ay kilala sa tawag na Hermano Puli. Hermano Puli, ang nagtatag ng Hermandad de la Arquicofradia del Glorioso Señor San Jose y de la Virgen del Rosario o Cofradia de San Jose. Hermano, ibig sabihin ay tumutukoy sa miyembro ng isang kofradya o panrelihiyong kapatiran. Guardia de Honor, isang kapatirang relihiyosong Kristiyano na pinayagan ng mga Espanyol na magtayo na kilala rin bilang Guardia de Honor de Maria de Guardia de Honor de Nuestra Señora del Rosario. Dominicano, ang nagtatag ng Guardia de Honor noong 1872. Julian Baltazar, siya ay ginagalang sa Ordaneta, Pangasinan dahil kilala siyang mang-aagas o katutubong manggagamot. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa ating darating na pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panonood at hanggang sa muli. Maraming salamat.